Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako si Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Matagumpay na naisagawa ang press briefing ng Philippine National Police na nagginanap sa Campo Crame upang alamin ang operational accomplishment at crime situation sa bansa. At iyan ang balitang iniulat ni Patrolman Edwin Baris. Ng press briefing ang Philippine National Police sa Camp Crame ngayong umaga ay 20 ng Abril taong kasalukuyan upang iulat ang pinakahuling accomplishments ng organisasyon. Ayon kay Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, ang Chief Public Information Office, patuloy ang pagpapatupad ng Safer Cities Initiative sa pamamagitan ng pinaigting na police visibility, masinsinang law enforcement operations at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Binigyan din ang patuloy na pagbaba ng crime incidents at ang mahigpit na pagbabantay sa mga gasoline station laban sa hoarding at overpricing. Samantala, nagbigay naman ng pahayag si Police Major General Roy Parena, ang Direktor ng National Police Training Institute, na iniimbestigahan na ang kaso ng sexual harassment na kinasasangkutan ng tauhan ng NPTI na isinasagawa ng patas at naaayon sa batas. Nagbigay naman ng update si Police Brigadier General Noel Balyo, ang Direktor ng PNP Logistics Support Service, hinggil sa insidente ng isang PNP marked vehicle. Habang nilinaw ni Police Brigadier General Rolindo Sugilon, ang Acting Director ng PNP Training Service, ang issue sa rental concern sa field training program billeting sa RSTU car. Muling pinagtibay ng PNP ang kanilang pangako sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan kasabay ng pagsusulong ng integridad, transparency at accountability sa hanay ng kapulisan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa mas pinaigting na kampanya ng Philippine National Police kontra iligal na droga, aabot sa mahigit 27 million peso na halaga ang sinira ng pulisya sa kanilang isinagawang operasyon. Muling magbabalita dyan si Patrolman Edwin Baris. Ang operasyon laban sa iligal na droga ang isinagawa ng Philippine National Police sa Cordillera mula 13 ng Abril hanggang 19 kung saan umabot sa tinatayang 25.7 million pesos na halaga ng marijuana ang sinira. Nagsagawa ang PNP ng 22 eradication operation na nagresulta sa pagbunot ng humigit kumulang 94,980 na tanim na marijuana at pagkumpiska ng 56.6 kilo na pinatoyong marijuana.
Karamihan sa mga tanim ay natukoy sa Benguet, Mountain Province at Kalinga. Pinakamaraming operasyon ang isinagawa sa Benguet na nagresulta sa pagkasira ng 14,418 na tanim ng marijuana na nagkakahalaga na 9.68 million pesos. Sa Mountain Province naman, umabot sa 60,000 na marijuana plants na nagkakahalaga ng 12 million ang sinira, habang 20,500 na halaman ng marijuana na nagkakahalaga ng 4.1 million pesos ang natanggal. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang isang 29 anyos na lalaki sa isang bus terminal sa Pasay City na pinaniniwala ang miyembro umano ng Philippine New People's Army na sangkot sa pag-atake sa ilang miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU sa Northern Samar. Magbabalita dyan si Patrolman Don Brosas. Sa Pasay City ang isang 29 anyos na lalaki na iniinalang miyembro ng New People's Army at sangkot umano sa serye ng pag-atake laban sa tropa ng pamahalaan sa Northern Samar. Sa ulat, nadakip ng mga tauhan ng Southern Police District Special Operations Unit ang sospek na kinilalang si alias Bello sa isang bus terminal pasado alas 7 ng gabi. Ayon sa ulat, kabilang ang sospek sa Eastern Visayas Regional Party Committee ng CPP-NPA at iniuugnay sa ilang pag-atake, kabilang ang ambush sa sundalo noong 9 ng Hunyo taong 2018 sa Las Navas, Northern Samar. Sinabi rin ng SPD na top 8 most wanted ang sospek sa nasabing probinsya at nahaharap sa kasong attempted murder mula pa noong 2021. Halos 5 taon umanong nagtago ang akusado at pansamantalang namasukan bilang security guard sa Metro Manila bago naaresto habang patungo umano sa Olongapo. Sa kasalukuyan nasa kustudiya ng SPD ang suspect habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Patuloy naman ang pinaigting na operasyon ng PNP laban sa mga wanted persons at armadong grupo habang hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa bansa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang 5 individual sa isinagawang entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group ng Regional Field Unit 4A dahil sa iligal na bentahan ng alkohol na nagkakahalaga ng mahigit na 800,000 pesos. Muling tinutukan yan ni Patrolman Don Brosas. Arestado ang 5 sospek sa isinagawang entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit 4A. Katuwang ang Department of Trade Industry, E-Commerce Bureau sa Barangay San Antonio, Binyan City, Laguna. Kinilala mga sospek sa alias na Louie, Mike, Ray, Ed at Rick, na pawang empleyado ng isang warehouse. Nadakip ang mga ito habang aktong nagbebenta ng Delcross isopropyl alcohol na hindi rehistrado sa Food and Drug Administration at walang kaukulang permit mula sa DTI. Nasabat sa operasyon ang humigit kumulang 1,244 galon ng produkto na nagkakahalaga ng 808,600 pesos. Ayon kay CADG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, paglabag ito sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines at Republic Act 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009. Ang operasyon ay nakaangkla sa PNP Focus Agenda, partikular sa Enhanced Managing Police Operations at Integrity Monitoring upang maprotektahan ang publiko laban sa mapanlinlang at delikadong produkto. Sa ilalim ng pamumuno ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy na isinusulong ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Agad rumesponde ang isang pulis mula sa isang nasusunog na sasakyan malapit sa gasolinahan na agad naapula gamit ang fire extinguisher. Ang mabilis na aksyon ng pulis ay nakaangkla sa serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman ng pambansang pulisya. Nakatutok dyan si Corporal John Peter Toto.
Bayanihan at malasakit. Muling napatunayan ng isang pulis ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na ang tunay na serbisyo publiko ay hindi natatapos sa oras ng duty, kundi patuloy na isinasabuhay sa anumang pagkakataon. Bantang alas 7:30 ng umaga, nito lamang ika-20 ng Abril 2026, habang pauwi, napansin ni Police Master Sergeant Kennedy Tungpalan, Patrol PNCO ng Agadanan Police Station ang kaguluhan sa bahagi ng Alibagu, Ilagan, Isabela. Agad niyang tinungo ang lugar at nadiskubring may nasusunog na sasakyan sa isang gasolinahan sa nasabing lugar. Dahil sa banta ng pagsabog, agad niyang inutusan ang mga tao na lumayo at gumamit ng fire extinguisher upang apulahin ang apoy. Dahil sa mabilis na aksyon ni Police Master Sergeant Tungpalan, naupula ang apoy at naiwasan ng mas malaking pinsala at walang naiulat na nasaktan. Ayon sa driver ng sasakyan, hindi niya napansin ang apoy bago pumasok sa gas station. Nagpahayag din ng pasasalamat ang pamunuan ng gasolinahan sa mabilis na pagrespondi. Pahayag ni Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela PPO, ang ipinakitang katapangan at mabilis na pagrespondi ni Police Master Sergeant Kennedy Tungpalan ay huwaran ng tunay na lingkod bayan. Ipinapakita nito ang adigain ng Isabela PPO na magkaroon ng pulis na may malasakit at laging handang maglingkod. Sa kabuuan, ipinakita ni Police Master Sergeant Tungpalan ang kabayanihan ay hindi nakadepende sa oras ng duty, kundi sa pusong handang rumaspondi. Isang halimbawa ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Isabela Police Provincial Office, ako po ang iyong naging tagapaghatid balita, Police Corporal John Peter G. Toto. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. 1.39 million peso na halaga ng illegal na droga ang nasabat sa isang 26 anyos na drug suspect matapos ang anti-illegal drug operation sa Misamis Occidental. Corporal Roel Jewel Dayo magbabalita. Ang isang hinihinalang drug courier matapos mahuli ng pulisya sa isinagawang roving patrol sa Purok 5, Barangay Southern Poblacion, madaling araw ng Abril 20, 2026. Kinilala ang sospek sa alias na Haris, 26 anyos at residente ng Lanao del Norte. Nakuha ang atensyon ng mga otoridad ang kahinahinalang kilos nito habang may dalang kahon na kalaunan ay napag-alamang naglalaman ng hinihinalang illegal na droga. Tinangkapang tumakas ng sospek, ngunit mabilis itong naaresto ng mga operatiba ng Plaridel Municipal Police Station. Na-recover mula sa kanya ang tinatayang 205 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na umaabot sa 1,394,000 pesos. Kabilang din sa mga nakupiska ang mahigit 40 sachet ng hinihinalang shabu, isang karton na lalagyan, cellphone, mga bag, wallet, relo, at 1,500 na cash. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang pinanggagalingan at posibleng koneksyon ng sospek sa ilegal na operasyon ng droga. Kaakibat ng direktiba ng aming Provincial Director, Police Colonel Rinaldo A. Maclang, nananatiling agresibo at walang humpay ang kampanya ng Plaridel Municipal Police Station laban sa illegal na droga. Hindi kami titigil hanggat hindi napapanagot ang mga sangkot at mapapanatiling ligtas ang ating komunidad. Patuloy din ang aming panawagan sa publiko na makipagtulungan at agad i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad. Mula dito sa PRO 10 Misamis Occidental Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Rewel Gildayo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang 12 high-value individuals sa bisa ng search warrant na may kaugnay sa illegal na droga sa Baguio City. Patuloy ang pulisya sa ganitong uri ng operasyon upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng bansa. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Jade Agustin. 12 high-value individuals o HVI ang naaresto sa implementasyon ng search warrant kaugnay ng iligal na droga sa Baguio City. Isinagawa ang operasyon noong April 17, 2026 sa Barangay Santo Niño. Pinangunahan ito ang mga operatiba ng Police Station 6 at ng PIDEA, katuwang ang Police Station 2, City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit,
PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit CAR at Procar Regional Intelligence Unit 14. Sa nasabing operasyon, nakumpiska ang hinihinalang iligal na droga na may tinatayang halaga na humigit kumulang 140,000 piso. Ang mga sospek ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling pinagtibay ng Baguio City Police Office ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga at patuloy na hinihikayat ang publiko na makiisa at maging mapagmatsyag sa kani-kanilang komunidad. Samantala, pinapaalalahanan ang lahat na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad para sa mas ligtas at maayos na pamayanan. Mula dito sa Baguio City Police Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jade Agustin, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Bago tayo magtapos, narito ang ilang paalala ngayong tag-init. Una, iwasan ang matagal na pagbabad sa init lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng preskong damit, sombrero at gumamit ng payong kung lalabas. Bantayan ang sintomas ng heat exhaustion at heat stroke, gaya ng pagkahilo, pagsusuka at matinding uhaw. Agad dalhin sa pinakamalapit na ospital kung may emergency. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Regan Robles ng PNP Aviation Security Group, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.